Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Ame from Japan, Kabayan. Scorpio, this reading is for you. May 17 to 23, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Sa mga nag-hypes ng aking video, sa mga nag-like, nag-comments, yan, sa mga bago, sa mga luma, yan. Sa inyong lahat, God bless you all. At sa mga nagpa-personal reading, God bless you all po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo, ha? Vice versa. Energy mo, energy ng person mo. Cut and angel numbers. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Gawin yung guide yung mga warning, ha? Tingnan natin. 31, 21, ay may 28 pala. 28, 21, 18, 20. Gemini, Leo, Libra, Aries, and Cancer. Baka connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Meron kang may mga sitwasyon na nahahatak ka pa ng nakaraan, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo may mga sitwasyon na nahahatak ka pa ng nakaraan, or you have an enemies. Or pwede rin naman na may tao na malapit sa'yo na may blockage sa inyong dalawa. Or pwedeng isa siya sa enemies mo or may galit o may tampo. Pwedeng nga doon sa point na yun. Or may mga sitwasyon na nakapagpahatak sa isang nakaraan. May mga aso pusa ba kayo? Ang nakikita ko rin dito is may mga bagay na gusto mong fokusan. Nandun sa point na yun. Kumbaga, naman yung lakas ng loob mo, you know your purpose, may mga bagay na you want to, na gusto mong mag-success or nandun yung point na gusto mong gawin, aksyonan, mga ganun. Pero nagkakaroon ng blockage dito sa iyo or pwedeng nadidelay yun, ay pagpapaliban mo, pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is nagkakaroon ka ng questioning, quarrent sa isang lalaki or pwedeng ikaw ito sa kanya. Kung magkakaroon ka ng hindi pagkakasunduan, halimbawa sa taong malapit sa iyo, sa taong naging loyal ka sa kanya o nag-focus ka sa kanya pero hindi kayo magiging good term o kaya naman taong malalapit sa iyo, ganyan. Sa iba naman sa inyo is may taong matigas ang ulo. Pwedeng ikaw, pwedeng someone who's connected sa iyo. May mga challenge ka, may mga madidelay daw, madidelay, o may pagpapaliban nga. Nagkakaroon ng limitasyon sa iba, Ibig sabihin, may mga gusto talaga kayong gawin, gusto niyong solusyonan, aksyonan, pero nagkakaroon ng limitation. May nagkakaroon ng limitasyon sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may tao na they put boundaries pagdating sa iyo or ikaw ito sa kanya. May mga magbubukas na bagong pintuan sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito. Also, may mga happiness. Maraming klase ibig sabihin ng happiness. Siguro may mga celebration, may mga parangal, recognition, may birthday, kung ano man celebration yan. O may mga bagay na ikasisiya mo, Nandun sa point na may malalaman ka raw na katotohanan. Sabi dito. Sa iba sa inyo. Iba dito, there's a positive outcome happening to your life. Pwede iba sa inyo you're na social media, Pwedeng TikTok, Reels, Facebook, ano man mga social media or may mga networking situation, iba sa inyo, or pwede rin kasi na sikat ka sa baryo mo, sa trabaho mo, sa larangan sa tinatakbo mong larangan, kung ano man yan, or handun yung point na pinag-uusapan yung iba. May mga outgoing situation, malayo man yun, o malapit, pwedeng nahandun sa point na yun. Nahandun din yung point na siguro iba sa inyo may mga susubukan kayo. Parang you want to try something. Yun ang nakita ko. Mahilig ba kayo mag-hiking? Or may mahilig kayo mag-trails? Mga iba ganun, Ang nakikita ko rin sa inyo is pwede din na marami kang kakilala na mataas, kakilalang kumaga may mataas na tao o kaya
sikat o kaya is may mga nakakasalamuha mo yung mga matataas na tao, pwedeng nandun sa point na yun. Pwede rin kasi artista ka, no, sa iba sa inyo. Or, nagtatrabaho ka sa isang sikat na company, pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakita ko sa iba. Tingnan natin. May mga aso pusa ba kayo? Alam mo ba dito, may tao na hihingi ng suporta sa'yo. Or ikaw ang hihingi ng suporta. Or maybe, kasi may blockage eh. Ibig sabihin, pwedeng hihingi siya ng suporta sa'yo or ikaw, pero hindi matutupad. Or pwede kasing may dahilan talaga, no? Hindi dahil sa ayaw, may dahilan. Kumbaga, kung meron naman, why not, diba? Nandun yung point na yun. Kasi may blockage or kaya naman is magkakaroon na ng limitation sa'yo or sa kanya. Vice versa. Yun ang nakita ko Baka nakakita ka ng mga 191999 repeating numbers to 121 or connected sa'yo itong number. Ay, ang ganda Oh, 2222222. Tapos na 999. Also, we have the 9910 completion. Magkakaroon na ng completion sa'yo. May mga releasing. Andun yung point ia-align ka ni universe. Magkakaroon ng alignment sa'yo. Alam mo, magkakaroon sa'yo ng enlightenment. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kasi may mga bagay ka na i-release or unti-unti mong i-release yung sarili mo doon. And then, nandito na yung alignment to. Pagbabalik din ng energy level mo is mag-up siya, no? Prosperity, harmony, journey, discipline. Magkakaroon ka ng discipline this time. May tao na magiging exage dito. Prosperity, balance. Try to make it balance. Then, ang nakikita ko sa'yo. Also, the 222 is the 6. 2222. Actually, yan, ikaw yan eh. Balancing yan. No? Andito yung point, pag itong tatlong card na to, andito yung point na kailangan mong ilaya yung sarili mo sa isang sitwasyon. Be adventurous, or may mga bagay na need to progress, may mga bagay na kailangan mo i-forward yung mga plano mo, take it action, be prepared, and explore, no? Kasi andito rin kasi si alignment. Kumbaga, i-level up mo pa yung energy level mo, kailangan mo din dito ng disiplina, no? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Physically, emotionally, pera, kung saan man yan. O yan, we have the 99 din, ano? This is a success of wealth cycle. What goes around, comes around. Ibig sabihin, kung ano yung pinula mo, yun ang iyong aanihin. Pero may mga bagong opportunity rin sa'yo. Okay, cycle. Karma, warning, judgment, influence, power, cycle, change, revert. Ayun na nga, magkakaroon. Or you need na magkaroon ng revert at kailangan ng mga bagay na change, no? Karma will be paying you a visit. Naku, tama nga, no? What goes around, comes around. Kung ano man yun. Release the need to control because you cannot force things. Learn your lesson so that they don't repeat in the future. Oh, tama nga naman. Kasi pag hindi kayo natuto doon, mauulit na kayo, ganyan lang kayo. Wala, hindi move mo na papunta sa future. Naka-stay lang kayo sa isang lugar. Make some space for new experience. Yung iba sa inyo, maaari may mga susubukan talaga kayo. Parang sinabi ko lang kanina, ang galing. Tingnan natin ang iyong energy, Scorpio. Okay, when it comes sa yung energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa iyo dito is nandun yung point na may mga i-illusionin ka raw. Ganyan. Or pwede rin naman na may makakausap ka na family related or pera related, trabaho related, or sa isang lalaki, manyan, na makakaramdam ka ng kalungkutan. Sa iba dito kapamilya to. Makakaramdam ka ng kalungkutan. Or pwedeng siya yung makapagbigay sa'yo ng feeling emotional, di ba? Sa iba naman sa inyo is meron ata kayong pinagpupuyatan. Hindi ko alam kung nagpupuyatan. Ano ba pinagpupuyatan nyo, ha? Good ba siya? Maganda ba siya? Nakakatulong ba siya? Sabi ko,
Yan, baka naman din kasi night shift kayo, 'di ba? O kaya naman is kulang ka sa tulog, late ka na natutulog, pagising-gising or maaga ka nagigising. Bawi-bawi na lang din para mas bumalik yung iyong sigla, no? When it comes sa yung energy, may nakikita ako na may taong may sakit. Sana wala kayong sakit lahat, ha? Either ikaw or sa pamilya mo. Yun ang nakikita ko. Magtanungan kayo. Sa iba sa inyo, may mga wino-worry kayo, feeling burden, anxiety, depression, kung ano man yan. No? Ako, bakit ba? Ano bang nangyayari sa inyo? Sa iba dito, ano to related sa finances, financial. Yun nakita ko energy. Or pwede rin kasi na may mga, naglolo kasi yung energy mo. Baka nga, may mga bagay na napapabayaan mo, hindi ka nakaka-focus, na maging care sa sarili mo, ganyan. O kaya, tanong-tanongin mo rin yung kapamilya mo kung okay sila. Yan o, di ba, dito si releasing. Change the cycle and the releasing. Kailangan meron ka nang tapusin to release yung sitwasyon. Parating kay Scorpio. Parating parating sa'yo. Ayun. Okay, parating sa'yo, meron ka ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na sitwasyon sa buhay mo. Pwede ito is manggagaling by the letters, news, communication, or sa kapatid mo o sa pamilya mo. No? Yan ang nakikita ko dito. Andito rin yung point na parating sa inyo is may mga time daw na mananakit ang ulo mo o yung paa mo. Kaya pala dito si sinabi ko kanina, kailangan alagaan niyo yung sarili niyo. Ano ginagawa niyo? Okay, ang parating din sa iyo, ang nakikita kasi dito alam mo yung ang tahimik ka lang pero nakakaramdam ka ng frustration. May mga time na pwedeng umiksi kasi yung pasensya mo. Siguro may mga time din natatamarin ka, ganyan. O kaya is, nandun yung point na may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng delaying situation o pagpapaliban. Pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba sa inyo is may mga kayo, chronic fatigue. Okay ba kayo? Huwag kayo masyado mag-overthink o baka naman pagod ka lang din sa trabaho or pagod ka sa mga gawain o mga ginawa mo, pwedeng nandun sa point. Ang nakikita ko rin sa inyo dito is may tao na may hidden motive or may hidden agenda sa'yo. Yun na nakikita ko Sana hindi ikaw ito. Tapos, ang nakikita ko rin dito is may mga traveling. Magkakaroon ng pag-usap related to a travel. May traveling malayo man yan o malapit. Yun ang nakikita ko dito Meron din akong nakita na may hinihintay ka. May paghihintay hindi ko alam kung ano, pero may hinihintay ka raw. May mga union ako nakikita dito, and then ang nakikita ko rin dito is magkakaroon ng conflict or struggle sa isang tao na mas bata sa'yo. Hindi ko alam kung sino siya sa'yo, pero mas bata sa'yo. Pwedeng lang, malaki o maliit yan. Pwedeng maiinis ka lang sa iba. Pwedeng conflict, pwedeng magkakaroon kayo ng battle, pwedeng may mga intense, pwede naman na magtataas lang siya ng ego, or ikaw yung magtataas ng ego, pwedeng nandun sa point na yon. Or sa iba naman dito is magkakaroon ng lack of cooperation or lack of control ka, no? Or sa sitwasyon, pwedeng nandun sa point na yon. Kaya medyo maging kalma lang kayo din, no, mga Scorpio, if ever. Na hindi man ikaw yung mag-fire, kalma ka lang, no? Hindi mo kailangan na buhusan ng gasolina yung naglilihab na isang sitwasyon. Parang maglilihab talaga ng malaki, di ba? Kaya
kalma-kalma lang, ha? Yan ang pinaka-the best sa lahat. Alam mo na doon yung point na magkakaramdam ka doon na you feel rejected, you feeling abandoned, or mararamdaman mo yung lungkot. Hindi ko alam in what way, pero makakaramdam ka raw ng gano'n. Pwedeng connected din kasi siya sa family. Yun. Yun ang nakikita ko dito. May mga time na malilito ka. Alam mo ba, dito sa sitwasyon mo, may taong masikreto or may sikreto. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Babae. Or pwede rin sa iba, lalaki. Nasa inyo yan. Hindi kasi energy reading kasi tayo. Dapat iwasan ni Scorpio. Pwede rin na kapamilya or mga connection. But kung sino man yan, karelasyon, makiramdam ka. Dapat mong iwasan this week. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan. Yan, dalawang lalaki, isang babae. Or pwedeng tatlong lalaki, man yan. Or pwedeng sa iba is tatlong babae. Vice versa. Okay, dapat mong iwasan yung mga tao na pwede kang gamitin. Or pangataong ginagamit ka. Or ikaw ito, iwasan mo Iwasan mo yung mga tao na lolokohin ka, lilinglangin ka. Or kung ikaw ito, ipasok mo yung sarili mo hindi ko na ulit-ulitin. Umiwas ka or iwasan mo yung mga tao na unfaithful, being unfaithful, mga tao na kung malamig sila sa'yo, okay lang, di ba? Or okay lang yun. Natural yun sa buhay ng tao. May mga tao na magiging malamig sa'yo, may mga tao na magiging ganun ka rin sa kanila, mga ganun. Natural lang yan sa buhay. Part of life yan ng reality, no? Iwasan mo, syempre, yung makontrol ka ng sitwasyon, mas mauna yung emotion than to intelligence, yan. Iwasan mo na ma-imbalance ka. Iwasan mo, syempre, yung mag-stay ka sa lungkot, yan, ma-feeling loss, o yung mga tao o sitwasyon na pwede ka ma-disappointment. Hindi mo kailangan magsisi sa mga naganap o nangyari o natapon o at natapos na, no? Ang kinakailangan sa'yo dito is to move on, to learn and to action, no? Hindi mo kailangan manghinayang doon. Pero kung may mga bagay na kailangan ng gawin, di ba? Kasi kung hindi man nangyari, naging maganda in the past, di ba? Eh di i-reverse mo siya in a good term, di ba? Nandun yung point na yun. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng acceptance in some aspect of your life, kung saan may pwedeng sa love life, sa pera, sa mga sitwasyon, ganyan. And then, syempre, is not to find peace. Iwasan mo rin yung yung hindi ka pa nag-exercise. Alam mo yung iba sa inyo, malaki yung tiyan. Bilbil ba tawag ito? Mag-exercise kayo. O kaya kung ano mag-diet kayo, or pwede rin kasi na ingatan niyo yung sarili nyo. Hindi ko pa sabi ko ano yun no? Kasi baka may mga sakit yung iba. Ha? Ingatan niyo yung sarili nyo. Or someone who's connected sa'yo. Iba sa inyo may sakit kayo. Basta inyo, nakita ko malaki yung tiyan nyo. Hindi ko alam bakit. Or mag-ingat din kayo sa bandang tiyan nyo. Baka may mga time na manakit yung bandang tiyan nyo, bandang gitna nyo. Baka ano kinakain mo, baka porno karne ka na, ha? O yung kakain ng mga sunog na pagkain kasi pwede yun na maging cancer. Ha? Ingat kayo. Tapos, basta ingatan nyo yung sarili nyo. Yung mga tao na sinungaling, ha, yung mga tao na walang pakialam sa feelings ng ibang tao, kung ikaw ito, iwasan mo yon. Yan. Basta mag-ingat kayo sa mga nyo, didisgrasya nyo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya. Kung nagsusugal kayo, magsugal kayo na hindi addiction, ha? Love, Scorpio. Or kung meron man, pagsabihan nyo.
May mga business yung iba, no? Malaki man o maliit yan. Basta inyo magkakaroon kayo ng problema sa pera. Pwede rin kasi na gumastos kayo. Pero tingnan natin yung money mo mamaya. Love. Ay, iba sa inyo, same kayo ng ano? Diba, lalaki, babae. No. Devil, oh. Hala. Kung single ka, mag-ingat ka. May bigla kang makikilala or pwedeng ito nakakausap mo na. Pero tandaan mo, itong tao to matatas to magsalita. Magaling magsalita, magaling magsinungaling. Mag-ingat ka. As in, baka malaro ka. Ha? Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao, yes, nagkaroon na ng hiwalay kasi maaari nagkaroon din ng bookingan, ano. Maaari may nalaman ka sa kanya, itong tao na to, may habit talaga siya na masama, no. Yan, nagkaroon ng third party. Pero ang nakita ko to may pagbabalik. Kukonekto uli sa'yo. Yun ang nakikita ko sa iba. Sa iba naman sa inyo, syempre kung yung karelasyon nyo, kinuha na ni Lord, kahit pa paano, hindi naman kasi madali talagang makalimutan, di ba yung nangyari, nai-stagnant kayo, natatrap pa rin kayo. Yun. Kasi, syempre, minahal mo naman talaga. Kung kayo naman is may third party relationship, alam mo daw ito. Kaso, nahadon ka lang sa point na nagbubulag-bulagan ka. Nai-stuck ka sa sitwasyon. Kasi handun yung love and care mo. Kumbaga, nandun yung point of excitement mo pa rin pagdating sa kanya. Or pwede rin naman na may kinaka-excite na yung iba sa inyo, di ba? Both of you na rin siguro. Pwede na sa kumbaga, dito kasi hindi na kayo same page eh. Yun. Pero ang nakita ko dito, may break up. Tsaka wala na rin yung trust. Pero nasa iyo yun. Pwede ikakat mo na siya, o aalisin mo na siya, ilalit mo na siya. O nandun yung point na nagiging cold na talaga, no? Yung connection. Kung kayo naman is walang third-party relationship. Sa mga walang third-party relationship, isa sa inyo is, pwede kasi may malalaman ka sa kanya, or isa sa inyo, kayo ba talaga? Okay, baka naman mag-away lang kayo. Baka lang naman kasi isa sa inyo is masyadong masalita or matalak, lalaki ka man o babae, pwedeng nahando sa point, pwedeng yung pagkakaawayan nyo, or pag may mga pagsiselos, pwedeng nahando sa point na yun, ano. Or pwede rin naman sa iba sa inyo, masakit talagang magsalita yung isa, no? Ganon. Pero dito, may mga, either may malalaman ka, o kaya naman magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan kasi handun yung point na may mga biglaang magaganap o mangyari. Kung titingnan ko dito sa iba sa inyo, hindi to love eh. Hindi kayo lahat kasi energy lang naman binabasa ko. May panggagamit kasi. Hindi ko alam in what way, pero may panggagamit na nagaganap. Sana hindi nyo energy to. Naglaro na may mga anak ko. Anak, dun. Tingnan natin yung money mo. Pwede naman na wala na talaga yung love, pero you try your best pa rin. O baka wala na siyang love sa'yo, pero you try your best pa rin kasi hindi pa rin yung magpapahalaga. Kahit na alam mong ginagamit ka niya. Pero dito may panggagamit. Trabaho and money to ha. Gulat ba kayo? Sorry ah. Anak, huwag kayo sa ulo ni mami. Delikado kayo pag nasa ulo kayo. Okay, pagdating sa iyong money. So, iba dito may mga bagong trabaho, bagong idea, na pagkakaperahan, mga ganyan. O kaya is, yun, yung mga bagong trabaho. So, iba dito may pagpasok. Pero dito sa sitwasyon mo, money and trabaho, ang nakikita ko sa'yo dito, pwedeng magkakaroon ka ng hindi pagkakaunawaan na connected ang trabaho mo. Sa iba naman sa inyo, is connected yung pera nyo.
dito sa sitwasyon mo, mag-ingat ka na lang. Hindi ko alam kung sa company mo siya or may tao na kakilala, lalaki, well, may babae rin naman, na lilinglangin ka niya or iba-backstab ka niya pagdating sa pera or trabaho. Halimbawa, sa trabaho mo, sa company, hindi mo alam, niloloko ka ng company mo. Pwedeng nandun sa, o kaya naman sa kapaligiran mo. Basta connected yung pera. Yun na nakita ko. Magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, connected din ang pera, siguro mga territorial o kaya naman mga kasama sa trabaho, ganyan. Kung may mga business kayo, pwedeng yung mga connection nyo. Kung titinan ko dito, may cheating eh. May tao na lolokohin ka pagdating sa pera. Or dadayain ka o lilinglangin ka. Kaya mag-ingat kayo pagdating sa pera, ha? Tapos ikaw pala to, no? Basta mag-ingat kayo sa mga, kasi pwede kayong manakawan, diba? Pwedeng ma-manipulate kayo, makontrol kayo. Isipin nyo, unahin nyo muna yung utak, ha? Kung tama ba o mali ba? Kailangan nyo rin kasi na magmatsyag, ha? O kaya naman, baka naman mabuyo ka, uy, bili tayo nito, ganyan-ganyan. Ingat na lang din. Basta pag-iisipan mo maigi. Arigato namaste, God bless.